Isang magulang ka, nararamdaman mo po yung sinasabi niya. Yung pangamba ng isang magulang sa isang anak. Pero dahil buhay ang Diyos, nakakangiti siya at iniligtas ng ating Panginoon. Yun po yung binipisyo ng bawat manampalataya na totoo sa ating Panginoon. Lahat ng mga mahal sa buhay, pinangangalagaan. Amen po ba? Para po ma-break yung ating mga naramdaman, nais ko pong ibigay sa inyo isang bata. Dalaga na pala. Hindi ko po alam ang pangalan niya. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay anak na, hindi ko palang pangalan, pasensya na po. Janine, anak na Janine. Ganda umaga po sa lahat. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. From a distance, we all have enough. No one is in need. Sorry po, nawala. It's the voice of every man. From a distance, we all instruments marching in a common band, playing songs of hope, playing songs of peace. They're the songs of every man. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. From a distance, you look like my friend, even though we are at war. From a distance, I just can't comprehend what all this fighting for. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance, and God is watching us. God is watching. God is watching us from a distance. Sorry po, nawala. Salamat, anak. God is watching us from a distance. Lagi tayong nakikita ng ating Panginoon, pinagmamasdan niya tayo bawat araw, bawat segundo. Amen? Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kapatid mula sa bahay pare. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay kapatid na Arlene Tubeo. Isang mapagpala at
magandang umaga po sa tanghaling ito. Tunay po na buhay ang Diyos. Alam niyo po, tunay nga po na ang plano ng Diyos, hindi plano ng tao. Napakatagal ko na po na naka-schedule na magbabahagi. Dahil po ito pong pagbabahagi ko na to, isang atas po ng Panginoon sa aking panaginip. Alam niyo po, pinantunayan ng Diyos na yung panaginip natin, kung nakikipagtipan siya sa panaginip, siya po talaga yung nakikipagtipan. Sa panaginip ko po, nung iatas po sa akin, ay bahagi ko po yung kabutihang ginawa niya sa akin. Binindisyonan po ako, una, pangalawa ng mahal na apo. Pangatlo po ang nagbindisyon sa akin, ang kapatid na Ana, na pinatutuhanan niya po nang magbahagi ako ngayon. Si Tita Ana po yung facilitator. Alam niyo po yung kabutihan na ipinakita po ng Panginoon. Isa lamang po ito sa napakaraming kahiwagaan, pagmamahal na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito po naganap nung last March 29. Alam nung pong last 2009, pagkatapos June 6 po na matapos pong pumanaw ang aking bunsong anak, nagkaroon po ako ng karamdaman na nagkaroon po ako ng pulmonary tuberculosis na dito po sa right, ano ko po na to. Pero wala pa po kami sa dambanang ito nung maganap po iyon. At napakabuti po ng Ama dahil sa kabila po ng paggagamot ko noon, hindi ko naman po na-kompleto yung 6 months na gamutan. Kasi po nung nag-allergy na po ako nung nakakadalawang buwan na po akong umiinom ng gamot. So bali, nag-ano po ako ng alternative medicine. Wala rin pong nangyari. Hanggang sa dumating po yung November 2009, nakarating po kami sa dambanang ito at nakamit ko nga po ang kagalingan dun sa karamdaman na yon. Subalit nga po bilang tagasunod ng ating Panginoon, hindi naman po nawawala ang pagsubok, pagdalisay sa atin sa kabila po ng pagtitiwala at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Last February 21 po, yearly po kasi meron kaming annual physical examination na required po sa opisina. Subalit bago po dumating yung na yon, nararamdaman ko po na napakasakit na naman po nitong likod ko na to. Talagang parang may tumatarak po na napakasakit po na parang sibat na tumatarak sa likod ko. Tapos po, nung time po na yon, dumulog po ako sa mahal na apo sa pamamagitan ng text. Ang sabi niya po sa akin, anak, magtiwala ka, wala lang yan. Sabi niya pong ganun. Alam niyo po, noong pong February 21, noong pong bago po i-take yung shot ng x-ray, napasili po ako dun sa gilid. Kasi sa office lang po ginanap yun wala pong mobile x-ray na dumating. Alam niyo po, pagtingin ko sa gilid, nakita ko po yung Holy Family. Yung pong si Mama Mary, si St. Joseph, at saka po si Baby Jesus. Inangkin ko po noong mga oras na yon na kasama ko ang Panginoon. Subalit bilang pagkatao po, inaagaw po talaga ako ng pag-aalinlangan. Nag-aalala po ako na baka ano ang mangyayari sa amin, baka ma-diagnose na naman po na may ganun po akong karamdaman, na umulit na naman. Subalit napakabuti po ng Ama, nung lumabas po yung findings, hindi po siya directly na sinabi na meron po akong ganun sakit. Nakalagay lang po doon, suspicious density. Kumbaga po parang hindi pa siya sure. So kailangan ko pa pong mag-undergo ng isa pang shot, ng isa pong position para ma-confirm po yung sakit na yon. Napakabuti po ng Diyos dahil pagkatapos po noon, dumulog po ako sa mahal na apo at inano po sa akin na uminom po ako ng dahon-dahon. Ang deadline ko po, March 31, para po masubmit po yung yung na ma-clear po ako sa exam. Tapos po, nung po na yun, kinumpleto ko muna po yung 9 days na makainom po ako, makapagtapal-tapal ng dahon-dahon. March 25 po, po yun gawain po ng gabi. Nandun po ako nakaupo, may misa. Nasilayan ko po dito yung mahal na apo. Nakatagilid po siyang ganyan. Kitang-kita ko po ang mahal na apo, napakatangos po ng ilong niya. Tapos po talagang yung kulay niya po, nag-glow po talaga na hindi kutis ng isang tao. Sabi ko po, napakatangos pala ng ilong ng mahal na apo pag naka-side view, bilang pagkatao po yon. Tapos po nung pumasok po ako dito sa dambana, sinitingnan ko po ang mahal na apo nung nagsasalita na siya, nagbabahagi na po ng mensahe ng Banal na Espiritu, hindi po siya ganun katangos yung ilong niya. Sabi ko, hindi naman yun yung nasilayan ko sa ko po na yon. Tapos po nung na yon, nagpabendisyon po ako, sabi ko, mahal na apo, kailangan ko na po na magpa-x-ray ulit. Sabi niya, anak, ang kinin mo hinaplos po ako. Sa nung pong Sabado na nga po na yon, nung papunta po ako sa ospital, alam niyo po, napakabuti ng Ama. Nakita ko po dun sa ng NE, di pa meron po yung pader. Nakalagay po doon, Corinto, hindi ko po alam kung 5.3 o 3.5. Nakalagay po doon, sapagkat sinabi ng Diyos.
hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Nung pong nagpunta muna po ako sa doktor para nga po makapag-x-ray, purihin po ang Diyos sapagkat ang lumabas po sa findings, tunay nga po na walang imposible sa Kanya. Alam niyo po, clear. Clear po yung pilat lang po ang nakita sa ko po. At ito pa po ang napakabuti ng ng Diyos. Hindi ko po, may binabasa po kasi akong daily bread, araw-araw yun. Pero minsan po nakakaligtaan kong binabasa. Iba na pong date ang pagbabasa ko. Alam niyo po, nung balikan ko yung March 29 na yun, kung ano po yung nabasa, ang nakalagay po doon na title, Magtiwala Ka Sa Akin. Kung ano po yung nakasulat doon sa NE na nakita ko na hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Alam niyo po, yun din po yung nakasulat nung araw na yun doon sa binabasa kong daily bread. Kaya po, sabi ko nga po sa ating pong lahat na narito ngayon, basta lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. Sabi nga po, dumaan man po tayo sa laking pagsubok sa ating buhay. Basta po, karamdaman man po yan, pagsubok. Basta po tayo ay patuloy na nananalig, nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon. Hindi man po nawawala sa atin talaga na minsan nag-aalinlangan po tayo. Pero kapag pinanghawakan po natin yung mga salita ng Diyos, dahil po binabahagi po lagi sa akin yun na kapag ka nagpapabendisyon ako dito, na huwag kang mag-alala anak, mahal na mahal ka ng Diyos. Kapag ka po dumaraan na po ako sa mga pagsubok, na parang inaagaw na po ako ng katauhan ko, yun po yung talagang pinagninilayan ko sa isip ko na mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Kaya po hanggang ngayon, dapat nga po, plano namin bilang tao, lumipat muna po ng tirahan sa pero napakabuti po ng Ama. Hindi niya po pinahintulutan na mawalay po kami sa dambanang ito. Sapagkat alam ko po, dati, nung wala po ako sa banal na dambanang ito, ang buhay ko po walang direksyon. Subalit nang nakarating po ako sa dambanang ito, yung pong buhay namin na magulo, na lagi na lang may sakit, hindi alam kung anong gagawin. Ngayon po, sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon, dumaraan man po sa mga pagsubok, subalit nandiyan ang Diyos, lagi pong nakagabay at pumapatnubay sa amin. Kaya po, walang hanggang papurit pa sa salamat po ang aking ibinabalik sa ating Panginoon. Salamat po, mahal na kapatid, sa iyong ibinahagi. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na, ang sabi nga po ni kapatid na Berhel, babaeng walang dugo, malapusa. Palagpakan ng tinabuhay ng Diyos para kay kapatid na Isidora de la Cruz. Salamat, kapatid. Buhay ang Diyos! Wala na ba akong dugo? Kaya nga pula yung ko yung accent ko. Para dito man lang, may pula kayong patanaw sa akin. Maputla na po ba ako? Pula po ang lipstick ko. Para hindi nyo makita. Alam nyo po, pinangingiti ako ng Panginoon at dinig ko yung God is watching us. Hindi po from a distance. Katabi po natin siya, palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Paiksi lang po isi-share ko sa inyo. Magmula lang nung na-bone marrow test ako nung nakaraang almost 2 weeks na. Nagkaroon na po ng result. Sabi ko po sa inyo, yung mga datihan na nasubaybayan yung patutuo kong milagro ng Mahal na Birhen noong nagmanawag ako, tsaka yung Divine Mercy Sunday, isi-share ko sa inyo kung ano resulta. Gusto niyo po marinig. Na-bone marrow po ako, lahat na examen, molecular sa aking dugo. May resulta na po. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Huwag po kayong madismaya sa resulta. Kung ako nga po mismo na may sakit, hindi na dismaya. Kasi po, ang resulta, ito po si Atty. Buko pa mismo ang nakarinig, sinabi ng doktor. Yung mami mo, matigas ang ulo. Nakatayo lang yan, malakas, tingnan, pero yung resulta ng kanyang bone marrow, ihalin tulad natin sa isang puno na inaanay at nabubulok. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kayo po, kung isang anak, may sakit ang iyong ina o ang iyong ama, pagsabihan ko yun ng doktor, anong pakiramdam niyo? Parang pinatay na ng doktor yung anak ko sa pakiramdam niya kasi gusto pa ng mga anak ko mabuhay ako.
Ang tanong po, kung mamatay ako sa leukemia, hindi po papayag ang Panginoon eh. Ang mahiwaga po na tinatanggap ko sa Divine Mercy kay Apo Conching bilang dinadaluyan ng banal na Espiritu, hindi ko po nararamdaman yung sinabi ng doktor. Yun po ang hiwaga ng Ama na sinasabi ni Apo sa akin. Kasi kung namatay ako, matagal na sana. Matagal na. Alam niyo po, ang hiwaga pa ng Panginoon sa akin, dasal ako ng dasal. Halos walang oras na hindi ako nagdadasal. I-delay niyo po, Panginoon. I-delay niyo yung bagong gamot na ipapagamit sa akin kasi mas malakas, mas doble, mas matapang daw. Ama, ipahintulot niyo pa bang tanggapin ito ng aking katawan? Kung ipahintulot po ninyo, be it, mangyari nawa sa akin ang kalooban niyo. Dumating ang anak ko kagabi, kanina umaga, Mami, postpone yung schedule mo sa doktor. Sa halip na 10:20 na, palakpan natin ang buhay na Diyos. Sino po nagdi-delay? Hindi po ako nagbibiro. Alam niyo po, 2 tao ang umiyak sa akin kahapon at nung isang araw. Si architect, kilala niyo po ang architect natin, yung gumawa ng ating dambana. Wala siya dito ngayon dahil sinama siya ng anak ko. Pumasok sa kwarto ko, dinala ako ng Goldilocks, dinala ako ng saging dahil nagtahi ako ng 2 days. So, marami kami pinag-usapan. I look up you, kapatid. Hinahangaan kita, idol kita. Kapatid, hindi tumatalab sa akin mga sinasabi ng doktor. Kahit sabihin pa niya sa akin sa harapan, mamatay na ako ngayon, wala akong natatakutan. Amen po ba? Bakit po hindi ako natatakot? Ang Ama ang may awak ng buhay ko, hindi ang doktor. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Nagpapadoktor po ako, bakit hindi? Yung mga anak ko po, binibigyan ko sila ng importansya dahil gusto pa nila akong mabuhay. Sumusunod po ako sa gusto nila, sa gusto ng doktor. Pero mas sinusunod ko po yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya po sinabing matigas ang ulo ko. Amen? O di ganito na nga yung resulta, malala. Ibirong mo ihambing ka doon sa puno na nakatayo. Inaanay ang loob at nabubulok. Eh, nakikita niyo po ba sa katawan ni Isidora, nabubulok ako? Ay, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Shit, ayan na. Kaloob ng Ama, kalooban ng Ama na. Kasi kahapon gustong-gusto nila akong makita sa internet. Nakikita nyo na ako ngayon. Hello, buhay na buhay si Isidora. Nagtago lang ako dun sa adoration eh. Alam nyo, wala na naman ako. Ito nga po, kaya pinupuri ko ang Ama. Sabi ko kay Apo kahapon, Apo, minuminuto, oras-oras, pinapasalamatan, pinupuri ko ang Ama na ang sinasabi ng doktor sa mga anak ko at sa akin, hindi ko po nararamdaman. Kasi po, nung bago magmahal na araw, bago mag-birthday ko at bago mag-Divine Mercy, bago ako nagmanawag, in pain po ako. Kumikirot lahat ng buto ko, pati lahat na kumikirot. Eh, hiningi ko po yun sa Ama. Tanggalin niyo po, Ama. Ang kirot, hindi ko po kaya. Ibinigay po ba? Nakita nyo, umindak-indak ako ngayon. Nakita nyo naman. Iyan po ang hiwaga ng Ama. Kapag kumapit tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa tulong ng banal na Espiritu kay Apo Conching, hindi po tayo maliligaw. Hindi po ito instant na magic ang nangyayari sa akin. Mayroon ho ba kayong kilalang may leukemia? 13 years na bubuhay? Si Isidora lang. Bakit? Hindi naman ako, baka sabihin naman ng Panginoon, napakayabang ko. Nabubuhay ako sa biyaya niya. Sa biyaya po ng banal na Espiritu na dumadalo kay Apo Conching. Kaya nga ako nakakonfine ako sa loob ng Adoration Chapel para paglabas ng banal na Espiritu, nakadampi agad sa noo ko. Amen po ba? At ninanamnam ko po yun. Bakit po? Hindi nyo ba napatunayan na pinagaling ng banal na Espiritu ang ilan sa inyo dito? Ayan, nakikita ko yung batang yan eh. Patayuin mo nga, kapatid. Patayuin mo nga yung anak mo. Ayan. Abay, nung pumunta po din dito eh, mandidiri kayo eh.
Oh, si kapatid na Caps, oh, halika dito, ang gwapo-gwapo mo eh. Marami po pinagaling na isa lang po si Isidora, isa lang po si Isidora, ang pinagaling po sa akin ng aking kaluluwa. Amen po ba? Kapatid, umasa ka, manalig ka, kamtin mo ang kagalingan sa biyaya ng banal na Espiritu. Kasi ang nagagawa ng Diyos, hindi nagagawa ng tao. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Si kapatid na umawit sa inyo na from a distance, nung unang dinala din dito, galing na sa doktor yan. Lasog-lasog yan. Halos hindi makadilat, hindi yan makalakad, maraming aparato sa katawan. Pero dahil sa biyaya ng banal na Espiritu, unti-unti siya nabuhay. Si kapatid na pinakamaganda, lovely kasi. Ayan, ebidensya yan. Na kahit na dinadialysis siya, ang pain, kapatid, wala. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Ang cancer po na dumadaloy sa aking katawan, mula ulo hanggang talampakan, kasi po dugo. Cancer sa dugo, leukemia. Kung ordinaryong tao at hindi nabiyayaan ng banal na Espiritu, matagal na po ako nakabaon sa lupa. Hindi po dahil sa gamot, dahil po sa biyaya ng banal na Espiritu. Kung ano man po ang nangyari sa akin, kaya nga po 2 taong umiyak sa akin, the other day at kahapon, nakahangil na po yung puti kong damit. Tinuloy ko na po yung aking talambuhay. Hindi pala talambuhay, tagubilin pala. Tagubilin. Ayan. May tagubilin ako noong 2011 na ang mga damit ko ipamahagi sa mga piling kapatiran Divine Mercy na mga alagad dahil yung kasya lang sa kanila at yung matay pa nila yung tabas ng aking damit. Nagbili na ako noong 2011, I'm dying. Isipin nyo, 3 years. Ano pong kahulugan ng 3? Kay Apo Conching. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yun pong bumuhay sa akin. Mula pa po noong 2005, ganun na po ako ng ganun. Binabago yung ang aking tagubilin. Ngayon pong 2011, dinugtong ko na lang. Hindi pa nakalati yung page ng notebook eh. Dinugtong ko na lang. Nasabi ko, Ama, nalibang po ako. Nakalimutan ko na ang buhay ko ay biyaya ng banal na Espiritu. Umasa po ako sa gamot, patawad po. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi matawaran ang pagmamalasakit sa akin ni Apo Conching bilang dinadaluyan ng banal na Espiritu dahil nakakonfine po ako sa ICU eh. Pwede naman ako lumabas, bakit hindi? Pero mas mahiwaga po doon sa loob ng adoration kapag ninanamnam ko po ang mga banal na salita, nandito po ako sa may pintuan niya. Dahil para bang hindi ako mabuhay pag wala yon. Katulad po ng hinahalimbawa ko, yung bulaklak ng kabalyero. Pag nakita ko yun, in love ako. Nagbili na po ako sa mga driver ko, sa mga anak ko, sa lahat ng taong kasamahan ko sa Divine Mercy, baliwag man o paligi, na yung bulaklak ng kabalyero, pwede din pong anthurium, kulay orange. Bakit kapatid? Bakit orange? Doon ako in love eh. Alam niyo po kung anong kulay orange sa Apo, kay Apo Conching? Prosperity. Prosperity po. Ang prosperity, hindi lang yung kayamanan sa lapi. Prosperity po sa banal na Espiritu. Kasi yun na lang ang bumubuhay sa akin eh. Nung sinabi ko kay kapatid na architect na ang damit ko isusot sa akin, nakahangir na, nilingon po niya, kinabitan ko pa po ng Divine Mercy sa dibdib, umiyak. Kapatid, huwag naman ganyan, mabubuhay ka pa, matagal pa, magkakapo ka pa. Amen. Kung anong kalooban ng Ama. Pero mabuti yung nakahanda. Nagpamanicure pa nga ako ng orange eh. Kapatid, kakulay ng kabalyero. Kasi, anytime na kunin ako ni Lord, thank you Lord, sigurado sa iyo ako pupunta. Kung hindi ako handa, nagkukumahog ako, baka hindi ako abutan, baka sarahan ako ng langit. Amen po ba? Huwag po kayo po kasiguro. Wala po sa edad ng kamatayan at hindi po dapat kinatatakutan. Amen? Hindi po yan parang pagkain na sobrang init, iihipan mo muna para lumamig bago mo isubo. Ang pagkain po, sabi nga, parang pag dumating si Jesus, parang kidlat. Pasubali sa akin ng Ama nung hinahanda ko,
hayaan mo Isidora, may mauuna sa'yo, magugulat ka pa. Hindi mo inaasahan yun. Ama, wag naman. Hindi, magugulat kay Isidora. Abay, kahapon po, nakita ko dun sa lugar namin, yung nakabisikleta ni other day sa tapat ko eh. Nakatingin pa sa akin eh. Ayun, nakaburol po ngayon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ang mensahe po ng Ama, parang kidlat din, dumarating. Amen po ba? Bakit po tayo pumupunta rito kay Apo Consing sa Divine Mercy, sa Banal na Espiritu? Bakit po? Para gumaling ang ating lupang katawan? Nagkakamali po kayo. Pag lupang katawan lang ang hinahangad nyo. Yung nanonood po sa akin sa internet ngayon, bukod sa kanyang kaluluwa, pinagaling pa ang kanyang katawan sa tulong ni Apo Consing, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng mga doktor. Hindi po pwedeng iisa lang. Wala hong nabubuhay na nag-iisa. Hindi po pumunta kayo kay Apo Consing, pagbabawalan kayo sa doktor. Hindi po. Wala pong binabawal si Apo Consing. Ang binabawal niya yung salawahan ka. Pupunta ka rito kasi libre. Pupunta ka sa doktor kasi may bayad. Amen po ba? May bayad kaya gagaling ka. Pag gayon po ang paniwalaan nyo, ay Diyos ko po, marami na pong gumaling dito, hindi lang po bumabalik. Bakit? Mahina po ang pananampalataya. Kahit gumaling sila, maraming katwiran, maraming dahilan. Yun nga sinasabi ng Banal na Espiritu eh, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Eh si Isidora po, ang dahilan ko lang, pagluluwas ako, pag nilalagnat ako, pag nagsusuka ako, pag nagtatay ako, ay ilan gaano na kadalas yun. Kailangan po makapiling natin Banal na Espiritu bawat minuto ng ating buhay para malasap po natin yung kanyang pagmamahal. Amen po ba? Kasi po, kung hindi natin malasap, para kung kumain ng sinigang na walang asim. Alam niyo po ba ang lasa ng sinigang na walang asim? Alam niyo ba yung pagkain na walang sangkap? Yun po ang panlasa natin kapag kulang-kulang. Kaya nga po, ninanamnam ni Isidora, habang buhay pa ako, nakahanda na yung aking, kung nandan si Nanaiya, pati kabaong ko, hahanda ko na eh. Kasi sabi ko nga, kulay orange eh. Ayaw ko ng puti, hindi ako malinis, hindi ako banal. Bakit orange? Kasi po, nakatatak sa isip ko ang sinabi ng Banal na Espiritu, iyon eh, prosperity. Ano ba sa Tagalog ang prosperity? Kasaganaan. Ay, hindi na po kailangan ni Isidora masagana sa salapi. Kailangan ko masagana ang buhay ko sa Banal na Espiritu. Ang buhay ko nakasalalay sa Kanya. Yun po ang pagyabani natin. Yung buhay natin na mapunta tayo sa Kanya. Tinatanong nga po ni Father Jess, bakit kayo nagsisimba? Para ano? Pag namatay tayo, anong hangad natin? Ang gusto ng Panginoon, makapiling natin siya. Ngayon, kung hindi mo pinaghandaan at marami ka pang inaalala sa lupa, hindi mo makakapiling ang Panginoon. Amen po ba? Hindi ko naman sinabi na nagpa-cutics ako ng kulay orange, ang bulaklak ko kulay orange, mamamatay na ako. Hindi po. Tanging Ama lamang ang magsasabi, ang nakatakda, kung kailan tayo mamamatay. Hindi ako mamamatay sa leukemia, tandaan nyo yan. Sinabi po yan ng Banal na Espiritu sa pamagitan ni Apo Consing, huwag naman po sa konsumisyon. Huwag, kasi po hindi ko na po ini-entertain ang mga problema ngayon. Ang ini-entertain ko po, yung biyayang tinatanggap ko, minuto galing sa Banal na Espiritu, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kung lahat po tayo na-appreciate natin o ano ba na-appreciate sa Tagalog? Basta, pag na-appreciate po natin yung ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin, wala po tayong puwang o wala tayong oras na sasayangin kundi purihin siya. Nakalagay naman po talaga sa banal na aklat, purihin at dakilain ang Ama na lumikha sa'yo. Amen po ba? Hindi po tayo din pumunta sa dambana ng Divine Mercy sa pagitan ni Apo Consing para ngumanga, para tumanga, para maghintay ng patak ng ulan, para magpatak ng biyaya sa inyo. Kayo po ang humingi. Sinabi po ng Panginoon yun eh. Kumatok ka at ikay bubuksan. Ginawa po ni Isidora yun. Humingi ka at ikay bibigyan.
Ito po ang kinatatakutan ko ngayon, hindi mamatay. Kung sumayad sa aking katawan, ngayon, sa 20, yung bagong gamot na sinasabing matapang, malakas, doble, baka po doon ako mamatay. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kasi po, hindi dapat kinatatakutan ng kamatayan. Dapat buong pusong tinatanggap natin. Ay pag tumayad yung gamot na yon, mahal na Apo, tulungan niyo po ako sa pagdadasal. Wag ako mamatay sa... Kasi hiningi ko na hindi ako mamatay sa konsumisyon. Sinabi ng banal na espiritu, hindi ako mamatay sa leukemia. Baka dun sa gamot na yon, matapang po yung doktor ko. Unang meet namin ng doktor ko, sinabi ko sa kanya, Doktora, wala naman po ako nararamdaman. Hindi pa nga ako tapos magsalita, sinabi ng doktor, no! You just control your mind. Ganyan pong boses niya. You just control your body, but your CBC blood count speaks. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi ko po yun nararamdaman. Nung sinabi niya po kay Atty. Buko, kay Ricky Boy, sa anak ko, na ang mami mo nakatayo, subalit, ihalimbawa natin sa isang puno na nakatayo, subalit inaanay at nabubulok. Purihin ka, Ama. Nabubulok ba ito? Ang ganda-ganda ko. Ang ganda-ganda, nabubulok. Lahat ng nabubulok may amoy. Sabi ko doon sa aking, ang tawag doon, pamamaalam ko sa notebook ko, mga kapatid na alagad, yung damit ko walang amoy. Bago ako mamatay, isprihan ko pa noong Victoria's Secret. Huwag kayong mandiri sa akin at ang leukemia hindi nakakahawa. Bahala na po kayo. Basta yun ay ilalagay ko doon sa Mount Zion. Aba yung Mount Zion ko po, yung libingan ko, inaagaw pa ng iba. Ibagay mo sa kanila. Kasi kung ayaw pa ng Ama na mamatay ako, ay di fiesta. Amen po ba? Kayo po nakikinig sa akin ngayon ay hindi ko binubola. Pati yung nasa internet. Sinasabi ng doktor na ako'y inaanay at nabubulok. Ito, ganito ako kaganda. Gusto nyo mag-bold pa ako para makita nyo kung anong kinis ng balat ko. Hindi po ang lahat ng sinabi ng doktor tama. Yun po ang mensahe ng banal na espiritu sa akin. Nakadikit po sa utak ko, nakadikit sa puso ko. Paano ko hindi magsasaya? Amen po ba? Mahaba na po sinabi ko, ito lang sabihin ko, Lord, You make me smile. You make me sing. Kahit ano pa ang sabihin. Basta ako ay may Apo Kunsi, bahala na kayo. Maraming salamat po at magandang umaga. Kayo na magkaroon ng Apo Kunsing. Araw-araw kayo nadadampian. Hindi man kayo madampian, marinig nyo man lang ang tinig na lumalabas sa kanya. Biyaya ng Ama. Salamat po at magandang umaga. The brave Isidora. Amen po ba? Ganyan po katapang ang isang tao ganap na sumuko sa Diyos at tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng